Ang NATO ay nagsasagawa ngayon ng mga pagsasanay militar sa paligid ng Kaliningrad, ang pinakamahinang bahagi ng lupaing pagmamay-ari ng Rusya. At hayagang sinasabi ng mga Ruso na ito ay pagsasanay para sa isang hinaharap na digmaan. Ngayon, heto ang bahagi na lalong nagpapalala ng sitwasyon para sa Kremlin. Si Putin din mismo ang may kagagawa nito at tatalakayin natin kung paano niya nagawa yon maya-maya lang. Pero ngayon, ginagawa ni Putin ang palagi niyang ginagawa tuwing siya ay napapahamak. Ngayon, inaatake niya ang mga sibilyang Ukrainian, umasang may papakita niya ang kahit anong uri ng tagumpay sa mga Ruso na nagsisimula ng magsawa sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi rin ito umayon sa inaasahan niya. Ang Ukraine ay bumabawi na ngayon matapos ang kriminal na pag-atake ni Putin at ang ekonomiya ng Russia ay unti-unting bumabagsak sa harap ng ating mga mata. Ang ilan sa pinakamalalaking kumpanya ng Russia ay nawalan ng halos 1/3 ng kanilang halaga sa loob lamang ng isang araw. Walang bansa ang kayang tiisin iyon. At gaya ng alam ninyo, maaring hindi makaligtas dito si Putin. Ngayon, na para bang hindi pa sapat ang lahat ng ito, kahapon ay araw ng kalayaan ng Ukraine. Dumating ang mga leader mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Kiev para magdiwang. At isa sa kanila ay may dalang regalo na hindi inaasahan ng kahit sino. Isang kasunduan sa armas na maaring magkaroon ng malaking epekto sa digmaang ito. Kaya talakayin natin ang lahat ng ito simula sa pag-atake na ginamit ni Putin para simulan ang lahat ng ito. Ang ika-21 ng Agosto ay isang nakakatakot na gabi para sa mga sibilyang Ukrainian, lalo na para sa mga sibilyang nakatira sa Kyiv, ang bayang sinilangan ni Zelensky. Sa gabing ito, isinagawa ng Russia ang tinatawag na double tap strike sa isang shopping mall sa Ukraine. Ang ibig sabihin ng double tap ay kung ano mismo ang ipinahihiwatig ng pangalan nito. Una, tatamaan mo ang isang target at magdudulot ng pinakamaraming pinsala na kaya mo. Pagkatapos, maghihintay ka. Maghihintay ka na dumating ang mga unang tumugon at magsimulang iligtas ng mga medik at bumbero ang mga tao mula sa guho. At pagkatapos ay tatamaan mo ulit ang parehong lugar, particular na tinatarget ang mga tagapagligtas. Ngayon, bago natin talakayin ang mga nasawi, narito ang isang video ng purong terorismo na pinakawalan ni Putin. Sa kabuuan, hindi bababa sa 16 na tao ang namatay sa pag-ataking ito, kabilang ang 2 bata. Mahigit 130 katao ang nasugatan, kabilang ang 23 pang bata. At bukod pa dyan, may 9 pa tayong nawawala, kabilang ang 2 bata na may edad 10 hanggang 16. Ngayon, isipin mo kung ano ang tinutugunan ni Putin. Tinatama ng Ukraine ang mga refinery ng Russia, mga depot ng militar ng Russia, at mga bodega ng Russia na sumusuporta sa militar. Ang mga target na tumutulong kay Putin na isagawa ang digmaang ito. At ang sagot ng Russia ay tamaan ang pinakamalaking shopping mall sa reyon kung saan namimili ng pagkain ang mga tao. At alam mo na, namimili ng sapatos o damit. Ito mismo ang dahilan kung bakit tinawag ni Zelensky ang pag-ataking ito na lubhang mapang-uyam at kasuklam-suklam. At sinabi niya natutugon ang Ukraine sa mga krimen ng Russia. Kaya pag-usapan natin ang tugon na yon dahil tiyak na hindi ito inaasahan ng Russia. Nagsimumula ang tugon ng Ukraine kinabukasan agad. At sa isang paraan, ito ay pagpapatuloy ng kampanya na matagal nang isinasagawa ng Ukraine. Ang kampanya laban sa mga bodega at kumpanyang logistiko ng Russia na siyang nagpapanatili ng supply ng militar ng Russia. Naalala niyo ba ang Wildberries? Iyan ang pinakamalaking Amazon copycat ng Russia. At ang bingo card na matagal na nating ginagamit dito sa channel na ito. May maliit na problema sa bingo card na yan. Naubusan na halos ng malalaking bodega ng Wildberries ang Ukraine na pwedeng tamaan. Kaya inilipat na lang nila ang atensyon nila sa susunod na pangalan sa listahan. Ozon. Ang Ozon ay halos kapareho lang ng Wildberries. Pero ito ang pangalawang pinakamalaking kumpanya. Hindi siya ang pinakamalaki, kundi ang pangalawa. At pare-pareho lang silang ginagaya ang Amazon. Ngayon, heto ang nakakatawang bahagi tungkol sa kumpanyang ito. Ilang araw lang ang nakalipas. Marami ang mga tao sa loob ng Russia na nag-iisip o may mga conspiracy theory na sinasabing palihim na nag-i-invest ang Ukraine sa Ozon. Ngayon, ang dahilan kung bakit sinasabi ito ng mga tao ay dahil sinisira ng Ukraine ang lahat ng bodega ng Wildberries. Habang ang Ozon naman ay nakakakuha ng mas malaking bahagi ng merkado at nakikinabang sa kampanyang ito na isinasagawa ng Ozon. Sa totoo lang, hindi naman talaga nag-i-invest ang Ukraine sa Ozon. Hinihintay lang nila na Ozon na ang sunod. Pagkatapos silang sirain ang lahat ng bodega ng Wildberries, ngayon naman, Ozon na ang sunod. Narito ang unang pag-atake na naganap noong Agosto 22. Isa itong pasilidad ng Ozon na nasa Samara, isa sa pinakamalalaking bodega sa rehiyon. Tingnan ninyo kung ano ang nangyari. Natalo na, siya ba ang lalaki mo? Ngayon, itong kampanya ay nagpapatuloy na sa loob ng 2 araw at araw-araw, mas marami pang mga bodega ang tinatamaan ng Ukraine. Kaya gusto ko talagang pag-usapan ang operasyon ng NATO sa paligid ng Kaliningrad at kung paano si Putin mismo ang naging dahilan ng pagkakamaling ito. Pero bago tayo pumunta dyan, gusto ko talagang ipakita sa inyo lahat ng mga video na lumalabas mula sa kampanyang Ozon na ito. Dahil alam kong gustong-gusto ninyong makita na sumasabog ang mga bodega ng militar ng Russia. Kaya tingnan natin ang mga ito at pagkatapos ay pag-usapan natin ang Kaliningrad. Heto, may isa pa tayong video mula sa parehong bodega sa Samara. Ginawa ito para sa? Ganito, putang ina. Pagkatapos, kinabukasan agad, tinamaan ng Ukraine ang isa pang bodega ng Ozon sa Orenburg. Ito ang pinakamalaking pasilidad na pagmamay-ari ng kumpanyang ito. Panoorin ninyo ang clip.
Блядь. Nakita niyo yung clip na yon, di ba? Nagtatanong ako kasi mukhang hindi nakita ng gobernador ng Reyong yon ang clip. Dahil sinabi niya na lahat ng pinsala sa bodega ay dulot lang ng bumagsak na debris ng drone. Ngayon, kung titignan natin ulit ang clip, parang hindi naman debris ng drone ang naging sanhi ng pinsala. Para sa akin, mukhang maayos na gumagana ang drone na yon. Pero sige, hindi natin alam. Baka may bagong teknolohiya ang Ukraine kung saan kaya pa ring tamaan ng mga drone ang target kahit na napabagsak na sila ng depensa ng himpapawid ng Russia. Ngayon, ang problema dito para sa mga opisyal ng Russia, hindi mo talaga alam. Alam mo, mabilis mag-innovate ang Ukraine. Pero kita mo, ang problema dito na kinakaharap ng mga opisyal ng Russia ay binabatikos ng mga war blogger ng Russia ang palusot na matagal nang ginagamit ng Russia. At may sense din naman ang kanilang mga dahilan. Sabi ng war blogger na ito talaga ang problema sa militar ng Russia at sa burokrasya ng Russia, kung saan lahat ay nagsisinungaling sa mga nakakataas sa kanila at ang mga opisyal naman ay nagsisinungaling sa publiko. At ibig sabihin nito, walang talagang nagtuturo ng problema, kaya walang talagang sumusubok na lutasin ang problema. Gamitin natin ito bilang halimbawa. Kung ang gobernador ay hayagang nagsasabi na, "Oy mga kaibigan, gumana ang ating air defenses, napabagsak natin ang Ukrainian drone." Pero ang pagbagsak ng drone ang naging sanhi ng lahat ng pinsalang ito. Ibig sabihin, walang talagang nagsisiyasat kung bakit hindi napapabagsak ng air defenses ang mga Ukrainian drone. Dahil sinasabi ng mga opisyal sa publiko na gumagana ang air defenses. Ang mga debris ng drone ang delikado. At dahil doon, malaya lang ang Ukraine. Walang gumagawa para ayusin ang mga problema ng Russia. At tuloy-tuloy lang ang paglipad ng mga Ukrainian drone araw-araw. At hulaan mo kung ano pa. Mayroon tayong perpektong halimbawa ng problemang ito. Kinabukasan lang. Dahil kinabukasan, nagdesisyon ang Ukraine na todo na. Pinatumba nila ang 4 na bodega sa loob ng isang araw. Isipin mo, kung may nagtatrabaho para ayusin ang mga air defense na yon, siguro napigilan ng Russia ang ilan sa mga ito kahit papaano. Pero gayon pa man, tingnan mo, tinamaan ng Ukraine ang isang Ozon na bodega na may lawak na 100 at 30,000 metro kwadrado sa Dagestan. Tinamaan nila ang isang pasilidad na may lawak na 100,000 metro kwadrado sa Stralsund. Tinamaan nila ang isa pang 100,000 metro kwadrado na logistics center ng Ozon sa Krasnodar. At syempre, tinamaan din nila ang isang pasilidad na may lawak na 10,000 metro kwadrado. Kaya maliit lang ito kumpara sa isa pa. Hindi ito konektado sa Ozon, isa lang itong logistics center din sa Krasnodar. Ngayon, sa inyong screen, ang nakikita ninyong strike ay yung strike sa Ozon facility sa Dagestan. Pero may mga video rin tayo mula sa ibang pasilidad. Heto yung isa mula sa Krasnodar. Talaga may sumasabog na kung ano. Lumiliya bang apoy? Nababasag ang mga salamin sa Krasnodar. Magandang gabi mga bata. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa susunod na kwento, gusto ko munang ipakita sa inyo kung paano talaga gumagana ang propaganda ng Russia. At sa tingin ko, wala pa akong nakita na mas malinaw na paliwanag kaysa dito. Ganito gumagana ang propaganda ng Russia sa ibang bansa. Para sa kanan, ipinagtatanggol ng Russia ang tradisyon. Para sa kaliwa, NATO ang may kagagawa nito. Para sa mga pasipista, ang mga armas ang nagpapahaba ng digmaan. At para sa mga siniko, pare-pareho lang ang lahat sa pagsisinungaling. At para sa mga pagod na, komplikado ito. Ngayon, heto ang mahalagang bahagi. Ang layunin ng Russia sa propaganda ay hindi para kumbinsihin kang maniwala sa kanilang panig. Ang layunin nila ay pagurin at pahinain ka hanggang sa wala ka nang gawin. Alam mo yun, susuko ka na lang sa pag-iisip tungkol dito. Titigil ka na lang sa pagkilos tungkol dito. At yan ang layunin ng Russia. Hindi nila gustong mahalin mo ang Moscow. Ayaw lang nilang mahalin mo ang Ukraine. Gusto lang nilang isipin mo na masyadong komplikado ito. Halimutan na lang natin. At ito mismo ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang ginagawa namin. Gusto naming siguraduhin na nilalabanan namin ang propaganda ng Russia at inilalabas namin ang katotohanan tungkol sa kung paano talaga nangyayari ang digmaang ito. Kaya kung gusto mong tumulong sa amin, pindutin mo lang ang subscribe button sa ibaba. I-share mo ang video na ito sa isang tao o sa iyong social media na sa tingin mo ay mag-enjoy at gustong matuto tungkol dito. At iyon lang, malaking tulong na iyon para maiparating namin ang aming mensahe sa mas marami pang tao. Ngayon, balik tayo sa kwento. Lahat ng mga ito ay nagdadala sa atin sa bago nating bingo card. At syempre, may kinalaman ito sa bingo card ni Ozon. Dito makikita ninyo na tinamaan na ng Ukraine ang pinakamalaking bodega na pagmamayari ni Ozon sa Orenburg. Ito yung hindi pa nasusunog ng tuluyan pero nagkaroon ng kaunting sunog. Wala namang malaking sunog, kaya malamang na gumagana pa ang pasilidad. Pero bahagi nito ay nasira. Yung panglima ay nawasak na. Ito ang unang pag-atake sa Ozon na isinagawa ng Ukraine noong Agosto 22. Tapos yung sa Dagestan, yun yung kakakita lang natin. Nangyari lang ito kahapon, nasira na yon. Yung ika-14, Strahovskoye, tinamaan yon pero hindi nawasak. Pero yung isa sa Adaige ay nawasak. Ngayon, iniisip ko kung gaano katagal bago makumpleto ng Ukraine ang lahat dito bago sila lumipat sa susunod na kumpanya. Sa kasamaang palad para sa Russia, yung mga nasusunog na bodega ay pinakamaliit lang sa mga problema nila dahil may natuklasan ang mga mamumuhunan na magbabago ng lahat para sa ekonomiya ng Russia. Ang napagtanto na ngayon ng mga mamumuhunan ay ang kampanyang isinasagawa ng Ukraine ay hindi lang nakatuon sa wildberries, kundi isang kampanya na nakatuon sa buong ekonomiya ng Russia. Sa madaling salita, gusto ng Ukraine na habulin ang bawat kumpanyang tumutulong sa militar ng Russia. At ibig sabihin nito, kakaunti lang talaga ang mga kumpanyang ligtas sa loob ng Russia.
Kaya tandaan ninyo lahat ng ito at tingnan ninyo kung ano ang nangyari sa stock market ng Russia kahapon. Halos lahat ng kumpanya ay bumabagsak at nawawalan sila ng napakalaking halaga ng pera. Tingnan ninyo ang Ozone sa ibabang kaliwang bahagi. Bumagsak ito ng 25% sa loob lamang ng isang araw. At sa katunayan, pagdating ng pagkatapos ng araw na yon, halos 30% na ang nawala. 29% para maging eksakto sa loob lang ng isang araw. Yan ang realidad ng ekonomiya ng Russia na yon. Sa kasama ang palad para kay maliit na Vladimir, hindi siya maaaring mag-aksaya ng masyadong maraming oras kakaisip tungkol sa problemang ito dahil may mas malaki pa siyang problema. At ito ay may kinalaman sa kontrol ng Russia sa Kaliningrad. Ganito ang ibig kong sabihin. Tulad ng alam na ng ilan sa inyo, ang Kaliningrad ay isang bahagi ng teritoryo ng Russia na hindi talaga nakakabit sa Russia. Isa itong hiwalay na piraso ng teritoryo na nasa tabi ng Baltic Sea. Nasa pagitan nito ng Poland at Lithuania at tuluyang hiwalay sa pangunahing lupain ng Russia. Ngayon, puno ito ng napakaraming kagamitang militar ng Russia. Pero napapaligiran ito ng NATO. At hulaan mo kung ano ang ginawa ng NATO nung nakaraang linggo? Nagtipon ng NATO ng humigit kumulang 25 na eroplano. Sa katunayan, kalaunan ay nakumpirma na umabot ito sa 50 eroplano malapit sa Kaliningrad enclave ng Russia noong Agosto 18. Kabilang ang mga fighter jet ng US at Norwegian na mga fighter jet, isang AWACS, ang bihirang EA-37B Compass Call na electronic warfare aircraft at mga Apache attack helicopter. Ang grupo ay lumipad ng paikot sa hilagang silangang Poland na nakatutok sa electromagnetic na kapaligiran sa paligid ng Kaliningrad. Ngayon, syempre, sinabi ng NATO na ito ay pagsasanay lang. Alam mo na, hindi ito may kinalaman sa anumang aksyon ng Russia kamakailan. Pero ang ganitong klase ng pagtitipon ay talagang walang kapantay. Isang bagay na hindi pa nagagawa noon. Kaya tingnan natin kung ano talaga ang ginamit. At iyon ay nagbibigay sa atin ng kaunting ideya kung ano ang plano, kung ano ang mensahe. Magsimula tayo sa EA-37B. Isa itong natatanging eroplano at bihira lang ito. Medyo bago pa ito. Medyo bagong disenyo sa tingin ko. At ito ay talagang isang eroplano para sa jamming. Ginawa ito para guluhin ang komunikasyon, radar, navigation systems, kahit ano pa ang maisip mo. Ito ang eksaktong mga kakayahan na kakailanganin mo kung magkakaroon ng sagupaan laban sa Russia. At pinalipad natin ang eroplano na ito ng sobrang lapit sa Kaliningrad. Kung isasama mo ito sa lahat ng iba pang mga eroplano na lumilipad sa lugar, ito ay talagang pagkakataon ng NATO o tsansa para pag-aralan ang depensa ng himpapawid ng Russia sa lugar. Kasama na ang anumang electronic signatures na inilalabas ng mga sistema ng Russia. Ngayon, syempre, opisyal, sinabi ng NATO na wala itong kinalaman sa Russia. Pero hindi opisyal, may implicit na mensahe dito. At dito, may malinaw tayong paliwanag kung ano ang mensaheng yon. Bagamat mukhang kakaiba ang konsentrasyon ng mga asset ng NATO dahil sa agresibong kilos at salita ng Russia kamakailan, makabubuting magpakita paminsan-minsan ng kaunting dagdag na lakas para hadlangan ito. Ganito ang itsura ng deterrence dahil sa mga kamakailang pahayag at aksyong diplomatiko ng Russia tungkol sa pagbibigay ng mas maraming deep strike na armas sa Ukraine. Mahalaga na patuloy na ipakita ng NATO ang kanilang determinasyon at lakas. Isa lang ito sa mga paraan ng paggawa niyan nang hindi lumalampas sa anumang posibleng hangganan ng paglala. Dalawang bagay ang nagagawa ng ganitong uri ng misyon. Una, nagpapadala ito ng malinaw na mensahe sa Kremlin na binabantayan natin sila at handa tayo. Pangalawa, sa paggamit ng komprehensibong air package, naiiwasan ang anumang maling kalkulasyon sa panig ng Russia. Alam natin kung anong ginagawa nito sa isang nag-iisang hindi armadong surveillance aircraft. Ngayon, may isa pang teorya na kumakalat online at ito ay may kinalaman sa posibleng pag-atake ng Russia sa NATO. Ngayon, gaya ng alam ninyo, magaling ang US intelligence pagdating sa mga plano ni Putin. Sa katunayan, alam na ng US ang paparating na atake na ito kahit bago pa man ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Kahit bago pa man malaman ng mga general ng Russia ang tungkol sa paparating na pananakop laban sa Ukraine, alam na ito ng US intelligence. Hindi ko alam kung paano, pero alam na nila. At mukhang nagpatuloy ang kakayahan nilang ito sa intelligence kahit nagsimula na ang digmaan. At sa nakalipas na mga linggo, siguro sabihin na natin sa nakalipas na 2 buwan, nakakatanggap tayo ng maraming ulat mula sa American media at foreign media na basically kinukumpirma na, oye, intelligence, US. Inaasahan ng intelligence na magkakaroon ng ilang uri ng pag-atake o paglala mula sa Russia laban sa isang bansa ng NATO. Hindi natin eksaktong alam kung ito ba ay sa Poland o isa sa mga Baltic na bansa. Pero may pinaplano ang Russia at gusto ng US na bigyan ng babala ang lahat. Tama ba? Ngayon, maaaring ang ehersisyong ito ay isang hakbang na pampigil na ang layon ay iparating kay Putin na, oy, tigilan mo kung anuman ang binabalak mo. Dahil tingnan mo kung paano natapos ang mga plano mo noong huli. 3 araw na espesyal na operasyong militar. Pero umaabot na sa ika-5 taon. Siguro, muli, ito ay purong haka-haka lang. At syempre, wala pa tayong natatanggap na tugon mula sa Kremlin tungkol sa ginawa ng NATO malapit sa Kaliningrad. Pero may ilang pahayag tayo mula sa mga Russian war blogger. At ang mga pahayag na ito ay talagang maraming ipinahihiwatig. Kaya tingnan natin ang mga ito. Ang kamakailang matinding aktibidad ng NATO sa himpapawid malapit sa Kaliningrad enclave ng Russia ay binibigyang kahulugan ng mga Russian war blogger bilang pagsasanay para sa isang hinaharap na digmaan. Sinasabi nilang kasalanan ito ng mga provokasyon ng Poland at pinaghihinalaan nilang may inihahandang plano para harangin ang Kaliningrad. Sa ngayon, nagsasanay ang kalaban para sa isang hinaharap na digmaan na sila mismo ang nagsasabing magsisimula sa dekada 2030. Ang unang atik ay laban sa ating kanlurang enclave. Itinuturing ng NATO ang Kaliningrad bilang isang anti-access at air denial zone. Kaya naman, nagsasagawa na sila ng pagmamanman at naghahanap ng kahinaan sa depensa ng enclave.
Ang komposisyon ng grupong pangipapawid ng NATO ay nagpapahiwatig ng kanilang layunin. Ang pinakamalamang na plano ng NATO sakaling magkaroon ng hinaharap na labanan ay paulit-ulit nang nabanggit. Harangin ang Kaliningrad at pilitin ang Russia na subukang marating ito sa pamamagitan ng Slovakian Gap na ilang taon ng aktibong pinapalakas at nilalagyan ng mga mina ng mga Europeo. Ang kalkulasyon ay mauubos ng hukbo ang lahat ng kanilang opensibong potensyal laban sa mga depensang linyang ito at pagkatapos ay tatalunin ng mga tangke, eroplano at artilyera ang demoralized na kalaban. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya na kailangan talagang palakasin ng Russia ang kanilang kakayahan dahil paparating ang digmaan at kailangang maging handa ang Russia kung gusto nitong manalo. Mahalagang paalala rin dito na si Putin talaga ang nagsimula ng pananakop sa Ukraine. Bago yon, wala namang alalahanin tungkol sa Kaliningrad. Pero gaya ng sinabi ko kanina, wala ring masyadong oras si Putin para mag-alala tungkol dito dahil mas marami pa siyang mas mahahalagang bagay na kailangang asikasuhin. Ganito ang ibig kong sabihin. Kahapon ay araw ng kalayaan ng Ukraine at mga lider mula sa iba't ibang panig ng mundo ang bumisita sa Kiev para ipagdiwang ito kasama ang mga mamamayang Ukrainian. Isa sa mga lider na yon ay ang bagong punong ministro ng UK na si Andy Burnham at dumating siya dala ang regalong hindi inaasahan ng Rusya, ang mga blueprint para sa British-made na Storm Shadow cruise missiles. Ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit ito napakahalaga. Hanggang ngayon, ang Ukraine ay maaari lamang gumamit ng Storm Shadows na physical na ibinigay ng Britain sa kanila na nangangahulugan na limitado ang kakayahan ng Ukraine na umatake sa loob ng Russia gamit ang sandatang ito dahil nakadepende sila sa dami ng natatanggap nila. Ngayon, may pahintulot na silang gumawa ng sarili nila at kaya nabanggit ang salitang blueprint. Ang pahintulot na ito ay nagbibigay sa Ukraine ng karapatang gumawa ng mga missile na ito sa kanilang sariling bansa. Maaari silang magtayo ng mga pabrika, simulan ang mga linya ng produksyon at pagkatapos ay magpaputok ng kahit gaano karaming mga missile sa loob ng Russia ayon sa gusto nila. Pero syempre, may mahalagang kondisyon dito. Hindi ako naniniwala na magsisimula agad ang Ukraine sa paggawa ng mga missile na ito bukas. Malamang naabutin pa ito ng kaunting panahon. Sa totoo lang, wala akong ideya kung gaano katagal ito. Karanawan, inaabot ito ng ilang taon kapag panahon ng kapayapaan. Pero mahalagang tandaan na nasa panahon ng digmaan ang Ukraine ngayon. Kaya sana ay mas mabilis silang kumilos kaysa sa ibang mga bansa kapag kailangan nilang magtayo ng bagong pabrika o mag-set up ng bagong sistema para gumawa ng bagong missile. Pero sa kabila nito, hula ko malalaman natin kapag nagsimula na tayong makakita ng mas marami at mas maraming Storm Shadow na papasok sa loob ng Russia. Ngayon, sana ang desisyong ito ay makapagpahiya sa ilan sa mga kaalyado na umaasang gagawin din ang parehong bagay. Mas partikular, ang mga kumpanyang Amerikano na hanggang ngayon ay humaharang pa rin sa pahintulot ng US para sa Ukraine na makagawa ng Patriot missiles. Ngayon, sigurado akong naalala ninyo ang kwentong ito. Ilang linggo lang ang nakalipas. Kaya nung katapusan ng Hulyo, pumunta si Zelensky sa Estados Unidos at isa sa mga pangunahing layunin ng pagpupulong ngayon ay makuha ang pahintulot na makagawa ng Patriot missiles o Patriot interceptors sa loob ng Ukraine. At sa kabutihang palad, nakuha niya talaga ang pahintulot. Si Pangulong Trump mismo ang nag-anunsyo nito. At pagkatapos, inanunsyo rin ni Zelensky na may pahintulot na ngayon ang Ukraine na gumawa ng Patriot missiles. Pero bigla na lang binawi ang pahintulot na yon nang walang paliwanag. At may mga ulat tayo na nagsasabing ang mga kumpanya anim Amerikano ang gumagawa nito. Kaya hula ko, ito yung mga kumpanyang militar na gumagawa ng mga armas para sa militar ng Estados Unidos. Sila ang humaharang sa pahintulot na bigyan ng access ang Ukraine para makagawa ng Patriot missiles sa loob ng Ukraine. Ngayon, dito ako gustong magbigay ng kaunting spekulasyon. Kasi kung ang White House mismo ang nagsabing oo, ibig sabihin pumayag din ang militar. Ayos lang sa militar na magkaroon ang Ukraine ng mga blueprint ng Patriot interceptors para makagawa sila nito. Ibig sabihin, okay lang sa atin na alam mo yon, magkaroon ng ganung impormasyon ang Ukraine. Pero ang mga kumpanya ang siyang humaharang dito, na ibig sabihin ay may kakaiba. Parang ayaw ng mga kumpanyang ito na makipagkumpitensya sa ibang pabrika sa labas ng US. Dahil paano kung mas magaling silang gumawa at mas marami ang maproduce nila? O paano kung mas mabilis silang makagawa nito o may iba pa silang paraan? Alam mo yon? Talagang merong napakakahina-hina lang. Pero ngayon na mismong Britanya ang nagpakita sa lahat na pwede mong pagkatiwalaan ng Ukraine sa ganitong klaseng impormasyon. Sana mas marami pang mga bansa ang magbahagi ng kanilang kakayahan sa produksyon o impormasyon tungkol sa produksyon sa Ukraine para makapag-ipon ang Ukraine ng mga armas. Kanina, tinalakay natin kung paano winawasak ng mga pag-ataking ito ang ekonomiya ng Russia. Bumabagsak ng husto ang stock market na malamang matagal nang hindi nakita ng Russia. Siguro mga isang buwan nang nakalipas, nakakita sila ng ganito. Pero gayon pa man, may aktwal tayong kuha ng sitwasyon sa mga kalsada ng Moscow. Narito ng isang ulat ng BBC mula sa Moscow tungkol sa kung paano hinaharap ng mga karaniwang Ruso ang lahat ng ito. Panuorin natin. Para makapagpakarga ng gasolina ngayon sa Moscow, kailangan mo ng dalawang bagay. Maraming oras at napakaraming pasensya. Parang walang katapusan ang mga pila sa gasolina. Iniulat na may kakulangan ng gasolina sa maraming bahagi ng Rusya. Ito ang resulta ng mga pag-atake ng drone ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis ng Rusya. Sa totoo lang, hindi ko pa nakita na ganito kahaba ang pila para sa gasolina dito sa Moscow. Nasa mga 300 metro pa ang layo ng mga gasolinahan mula rito. Sinasabi ng mga driver na inaabot sila ng mga 2 hanggang 2.5 oras bago makarating sa unahan ng pila. Pero kahit papaano, dito ay may gasolina pa. Sa ibang lugar, naubusan na sila. Sinasabi nila, magkakaroon daw ng gasolina. Sinasabi nila na magkakaroon ng gasolina dito. Sabi ni Sviatoslav sa akin. Hindi lang nila alam kung kailan. Baka ngayon, baka bukas. Para mapagaan ang krisis sa gasolina, nag-aangkat na ngayon ng gasolina ang Rusya. Hindi pangkaraniwan para sa isang energy superpower.
Ilan buwan na nagpapatuloy ang mga pag-atake sa mga oil refinery. Tugon ng Ukraine sa mga pag-atake ng Russia. Palala ng palala, ang digmaan nito ay bumabalik na sa mga Ruso mismo. At bukod pa dyan, meron din tayong mensahe mula mismo kay Pangulong Zelensky na inilabas niya noong pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Sa tingin ko, ang mensaheng ito ay direkta para sa mga Ruso. Pero pakinggan ninyo. Umasa si Putin na pagod na tayo. Umasa si Putin na pagod na tayo. Alam natin na siya ay mortal. Hindi niya tayo kailanman naintindihan. Ngayon, wala na siyang oras para gawin yon. At hindi na siya magkakaroon ng oras. Gusto ninyong kunin ang buong Ukraine namin? Gusto ninyong kunin ang buong Ukraine namin, ang buong lupa namin. Sa halip, nawala sa inyo ang mga oil refinery ninyo, ang inyong fleet, ang inyong mga kita, at isang buong henerasyon na ipinadala ninyo sa giyerang gilingan ng karne. Gusto ninyong mawala kami sa mapa. Ngayon, wala na kayo sa internasyonal na adyenda ng hinaharap na sibilisasyon. Ngayon, bukod pa sa lahat ng ito, may isa pang balita na hindi napansin ng marami. Tandaan ninyo nung bumisita si Zelensky sa Oval Office, nagkaroon tayo ng isa pang anunsyo. At ang anunsyo ay may kinalaman kay espesyal na sugo Steve Witkoff at Jared Kushner na nakatagdang pumunta sa Ukraine para sa Araw ng Kalayaan na naganap kahapon. Pero sa tila, naantala ng kaunti ang biyahe na yon dahil sa mga pag-atake ng missile na inilulunsad ng Russia patungong Kiev. Ngayon, mukhang magandang dahilan ito. Pero tingnan ninyo ang iba pang mga bumisita. Nagkaroon tayo, alam mo na, ng napakaraming mga pinuno ng mundo. Mga punong ministro, presidente at mga chancellor na bumisita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagkaroon din tayo ng dating espesyal na sugo na si Keith Kellogg na bumisita. Kaya lahat ng mga taong ito ay inakalang ligtas pumunta. Pero tila para sa mga kasalukuyang espesyal na sugo ng United States na sina Steve Witkoff at Jared Kushner, medyo delikado raw. Ngayon, dito mahalagang tandaan na hindi talaga tinatamaan ng Russia ang Kiev kapag may mga tauhan ng US doon. Dahil ayaw ng Russia na magdulot ng ganoong uri ng paglala. Para sa akin, isa lang ito sa mga pinakatangang dahilan para ipagpaliban ang biyahe. Dahil gusto nilang, alam mo na, iwasan ang mga misail ng Russia. Sa totoo lang, tuwing pumupunta sila, nakakakuha ng mahimbing na tulog ang mga sibilyang Ukrainian. Dahil iniiwasan ng Russia na tamaan ng mga lungsod kung saan. Naroroon ang mga sugo ng US. Kaya sana, pumunta sila agad dahil magiging wala pang katulad ito. Sa tingin ko, wala pang mataas na opisyal ang pumunta sa Kiev mula nang pumunta si Scott Bessant noong simula ng 2025. Kaya magiging maganda ito dahil, sa totoo lang, sina Steve Witkoff at Jared Kushner ay may malaking papel sa negosasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. At ilang beses na silang pumunta sa Russia pero ni minsan ay hindi pa sila nakakapunta sa Ukraine. Kaya sana, pumunta sila agad. At ito mismo ang dahilan kung bakit nakakalungkot makita si General Keith Kellogg na hindi na niya in-renew ang kanyang posisyon bilang Special Envoy. Dahil isa siya sa ilang tao sa negotiation team na talagang pro-Ukraine. Pero mukhang hindi niya nakukuha ang uri ng impluwensya na inaasahan niya sa buong proseso. Kaya nagpasya siyang hindi na i-renew ang kanyang posisyon bilang Special Envoy. Sa tingin ko, bawat taon, kailangan mong dumaan sa proseso ng pag-apruba ng Senado na kung gugustuhin niya, sigurado akong maaaprubahan siya. Pero siya mismo ang nagbitiw. Nangyari ito nung nakaraang linggo. Nagpasok ang Russia ng maraming nakabaluting sasakyan. Pwede kong ayusin ito sandali, Adam. Isa sa mga nangyayari dito ay palagi mang naririnig ang tungkol sa paglusot ng mga Ruso at kadalasan nagpapadala sila ng 2, 3, 4 na tao ng sabay-sabay. At paminsan-minsan, mga bawat 4 na linggo, bumubuo sila ng mas malaking grupo. At ito ay binubuo ng 9 na tangke, 2 APC at humigit kumulang 1 kumpanya ng mga sundalo ng infantry. Ang nangyayari ngayon ay habang lumalaki ang grupo na binubuo ng Russia, mas mabilis itong natutuklasan ng Ukraine at agad nilang tina-target gamit ang mga drone. At iyan ang nangyari dito. Ito ay sa hilaga at silangan ng Pokrovsk. Oo, kamusta? Kamusta na ang porcupine armor na yan? Gumagana ba? Tingnan mo ang tangke na ito. Tingnan mo, hindi man lang sila nag-abala na maglagay ng mga net, di ba? O sige, may apoy na sa loob ng sasakyan. Sige, paputukan naman natin ang labas ng sasakyan. Kaya ang mga tangke ng Russia, nagdesisyon sila mga 50 taon na ang nakalipas na, bawasan ang crew ng tangke mula 4 gawing 3. Kaya may driver, gunner, at commander ng sasakyan. Pinayagan silang gumawa ng mas maliliit na tangke na mas mababa sa lupa. Yun ang naging ideya nila. Alam mo na, yun ang plano nila. Pero para magawa yon, meron silang automatic loader. Pero ibig sabihin nito, ang crew ng tangke ay walang blast walls. At heto ang isang lalaki na nakasakay sa motorsiklo, magiging astronaut siya ngayon. Ang crew ng tangke ay nakaupo sa ibabaw ng mga bala. At hindi lang mga bala, may mga projectile pa at may mga propellant bag din. Kaya literal silang nakaupo sa mga bag ng pulbura, kaya sumasabog ang mga tangke na yon. Kaya kung babalikan mo ng kuunti at makikita mo yung kakaibang interseksyon na kinaroroonan nila, gusto mo talagang iwasan ng mga yon dahil madali silang makita sa mapa. Kaya hindi lang 4 na kalsada ang nagtatagpo doon. 6 yata. May kurba pa.
Madaling ilarawan yon sa mapa, ipaliwanag ang lokasyon at magpadala ng mga drone para gawin ito. Kaya sa tingin ko, sa bawat pagkakataon na makikita mong huminto ang mga sasakyan, malamang iniwan na nila ang mga yon. At 38%, oo, bukas na yung hatch doon, umalis na yung tao doon. Kapag nagmaneho ka ng 100 sasakyang Ruso papunta sa engkwentro laban sa mga Ukrainyano, 38% sa mga yon ay iniiwan ng mga tripulanteng Ruso. At hindi nagbago ang bilang na yan sa nakaraang 3 o 4 na taon. Kaya ayan na naman tayo. Kita mo tong tangke? Nakatigil lang dyan. Alam mo, hindi pa. Halatang may tao pa sa loob. Pero malapit na rin silang maging astronaut dito. Kumpleto tayo. May sistemang grad na maramihang paglulunsad ng rocket dyan. Nakikita natin kung bakit hindi kayang magpadala ng mga Ruso ng malalaking unit ng maniobrang pandigma sa lupa at i-deploy ang mga ito sa unahan. Ganito ang nangyayari sa tuwing susubukan nila. Alam mo, isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi maganda ang takbo ng mga sasakyang ito, mahirap makakuha ng gasolina. Sobrang korap ng sistema na kapag may nakakuha ng 500 galon ng diesel, ginagawa nilang 600 galon ito sa pamamagitan ng paghalo ng Windex, di ba? Kaya nahahaluan ang gasolina. Kaya kapag pinapadala nilang hanay ng mga nakabaluting sasakyan sa unahan, paano sila nire-resupply? Binibigyan pa ba talaga sila ng dagdag na gasolina? Hindi, para silang nasa isang biyahe na walang balikan. Alam mo at ang totoo, itong mga sundalong Ruso na ito, maliban sa mga nagmamaneho ng tangke dahil kailangan nilang matutunan yon, hindi talaga sundalo ang mga ito. Para silang mga ordinaryong sibilyan lang talaga. At hindi nila alam na binibigyan sila ng mga utos na parang pagpapakamatay na talaga. Hindi nila maintindihan na yung buong grupo ng umatake ay mawawala sa loob lang ng 70 minuto o 2 oras. Kaya yung isa pa, yun nga, yung napakakitang-kita na interseksyon na pinag-uusapan natin. Inilarawan mo yun sa akin. Malaking kalsada mula sa Hilagang Silangan. May malaking tatsulok doon. Ayan yun. 8-digit na grid coordinate. At makikita natin may mga close-up pero karamihan ng mga sasakyan ng Ruso ay doon mismo sa interseksyon na yun tinatamaan. Kaya mahalagang tip para sa kaligtasan. Iwasan ang anumang kapansin-pansin sa larangan ng labanan. Huwag maglagay ng siyam na raang antena. Huwag magtaas ng bandila. Huwag maglagay ng balahibo sa iyong sombrero. Sige, narito ang ilang mga tao. Oo, kaya iyon ang station wagon ni Mama para sa isang taong nakatira sa Donbas. Hihintuin ka lang nila sa checkpoint. Kukunin nila ang mga gamit mo. Alam mo, kukunin nila ang mga grocery na nasa kotse mo at maglalakad ka na lang. Malas. Malas talaga. Ano sa tingin mong posibilidad na naubusan na ng gasolina ang tangke? Kaya nila ito iniwan? Sa tingin ko, posible talaga yon. Alam mo, o baka peke o hinaluan ng gasolina. O gaya ng sinabi ko, baka itong mga tao, alam mo, nagradyo sila at sinabi, uy, tumigil ang tangke. O kaya hindi na lang sila nagsalita at basta na lang sila bumaba sa tangke. At kung ako sila, siguro nandoon na ako sa ilalim ng punong yon. Naka-fetal position siguro ako, yakap-yakap ang, alam mo na, ugat ng puno. Pero gaya ng sabi ko, 38%. Kaya ang motibasyon, alam mo na, 0 na talaga. Wala nang bisa sa labanan. At alam mo na, ito lang ang pinakabago. May nangyari mga 1 taon na ang nakalipas sa timog ng Kupiansk, isang lungsod sa Hilaga na sinasabi pa rin ng Russia na kontrolado nila, hindi na nila kontrolado. Wala na, alam mo, ang tanging mga Ruso doon ay yung mga kinakain ng uwa ang kanilang mga mata. Kaya 2 batalyon ng Ruso ang sumubok umatake sa timog ng Kupiansk at sinusubukan nilang marating ang ilog Oskil. Sobrang talino nila sa taktika na nagpasya silang ilagay ang 1 batalyon sa isang gilid ng sapa at ang isa pang batalyon sa timog ng sapa. Hindi na sila nagkakatulungan, di ba? Para ka na rin may 1 batalyon lang kasi hindi naman sila makakalaban ng magkatuwang. Hindi ka pwedeng magradyo at sabihin, pare pinupulbos na ako rito, kailangan ko ng tulong. Hindi ako makakatawid sa sapa. Mahalagang paalala sa kaligtasan. Nalipol sila sa loob ng 2 oras. 300 tao, 15 tangke, at 20 o 30 sasakyang pandigma ng infantry. Iyan ang pinakamalaking atake na sinubukan nila kamakailan at siguro mga 18 buwan na ang nakalipas yon. Kaya good luck sa ating mga bisitang Russian na nakikinig. Yung mga maliliit na parisukat na kahon na nakikita nyo dyan ay tinatawag na pickles. Haya na markahan na nila ang target na yan. Malinaw naman, nakasulat dyan ay tank, T-A, yung H ay N at yung K ay K. Boom. Yung mga warhead ng mga drone na to, pwedeng kasing liit lang ng lata ng beer, di ba? At may shaped charge sila. Inaayos mo yung plastic explosive sa loob ng lata ng beer at kaya nitong butasin, alam mo yon, hanggang 10 pulgada ng bakal. At kung lalagyan mo ng copper disc yung bakanteng espasyo sa shaped charge, kapag sumabog ang plastic explosive, pinopokus nito ang plasma na resulta ng pagsabog ng high explosive.
Ginagawa nitong slug ng tunaw na metal yung piraso ng copper na kayang sunugin at butasin ang kahit ano. Kaya maliit lang ang butas na nagagawa nito sa tangke, pero sobrang init ng tinutulak nitong tunaw na metal. Mas mainit pa ito kaysa lava, di ba? Halos parang nagiging singaw na yung tunaw na metal. At kapag may isang piraso noon na tumama sa mga bag ng pulbura sa sahig, tapos na ang lahat. Kaya hindi kailangan ng marami. Hindi. Hindi. Sa isang Amerikanong tangke, alam mo, meron silang tinatawag sa likod ng tore, may nakausli na tinatawag na bustle. At doon nila nilalagay ang mga bala. May blast walls sa pagitan ng crew at ng mga bala. At ang mga Amerikanong tangke ay may tao pa ring tagalagay ng bala. Kaya sasabihin ng commander ng tangke, isang bala, sabot. Alam mo, yung tao, tumaas ang blast wall. Tapos yung tao, kumuha siya sa parang malaking refrigerator na puno ng mga ganitong bagay. Hinugot niya ito, nagsara ulit ang blast door at ipinasok niya ito sa breach. Kaya ang US ay pumili ng tao imbes na robot at para ihiwalay ang mga bala. Okay, tama. Parang Three Stooges itong mga ito. Pero yung drone ay nakaparada sa gilid ng kalsada. At dumaan lang itong mga tao sa tabi nito. Hindi sila nagbigay pansin at sa malas nila, nagdesisyon silang huminto mismo sa tabi ng drone. At halatang tinatarget ng bagay na ito yung malambot na bahagi at hindi yung matigas. Kaya, at kung babalikan mo, alam mo na yung taong yon malamang ipinakita na ulit pero may dala siyang rifle na mukhang Mosin na gun. 100 taon na ang rifle na yon. Tama, di ba? Mga tauhan lang sila sa likurang hanay. Hindi nila inasahan na may masamang mangyayari sa kanila. At literally na bolt-action rifle lang ang meron siya. Kaya hindi siya makabawi ng putok. Sige, oo. Ngayon, hindi ako sigurado pero wala yung magasin sa baril. Kaya kung AK pattern na rifle yan, parang hindi yata. Kaya Mosin na gun yan. Dito rin, nagtatago ka sa sobrang halatang taguan. Tama. Pero kahit na ganon, yan lang ang meron ako para sa inyo. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod na video.